Magandang umaga po. Live po tayo sa Super Radio DCWB kasama si Weng at Orly. Ma'am, pakikwento, dagdag na detalye dun sa isa na tagpuan na katawan kanina. Sir, yung kanina po natin na huling na i-retrieve, yun yung kasama dun sa dalawang rescue natin sa Sector 1 na hindi po natin may labas kagabi. Actually, nagkaroon na siya ng initial na cardiac arrest sa site. And because of hindi pa siya nakahawakan ng ating mga doctors, kaya hindi pa natin siya kaagad mai-declare na part of the dead victim. So ngayong umaga, 7:20, officially nailabas natin siya from the hot zone. And then naidala po natin siya sa San Rafael Lazatin Hospital, yung una po natin dito sa Angeles City. And right now po, we are still working out dun sa isa pa nating victim sa Sector 2 for... Sign of life, yung Wala po. Yung undergoing na po tayo ng retrieval operation dun sa Sector 2 right now. So, ma'am, apat na. Yes po. Apat na po yung kumpirmadong nasawi. Yung isa po, hindi po natin pwedeng bigyan ng confirmation kasi hindi pa po siya na-declare ng ating mga doctor. Pero walang sense of life so far. Wala po, sir. Hinihintay na lang yung declaration. Anytime ngayon po, since naka-ready na yung ambulance, for sure ilalabas na yan siya. Sa mga missing, kamusta po sila? Sa mga missing po, pagkatapos po nitong retrieval operation natin to, magkakaroon ulit tayo ng second round of thermal scanning and looking forward po tayo using our thermal scanners and our K9 units para po magkaroon ng makapag-check pa po tayo ng available life tawag dito ang kanilang signs of life. Ayan. So, pag meron po tayong signs of life, we will continue rescue operation. Kapag wala po, we will now proceed to retrieval operation. Weng, meron ba kayong katanungan kay ma'am? Mark, ilan pa officially, ma'am, good morning. Ilan pa po officially ang hinahanap natin? We still have 18 po right now. Mhm. We're looking forward for those 18 victims pa po. Ano ang basihan, ma'am, bakit 18? Ano yan, may mga kamag-anak na naghahanap? O meron... Ito po yung mga nanggaling po sa listahan ng ating site engineer na allegedly ay dapat pumasok for that day prior the incident na natulog doon sa site. Ang iba naman po dito ay reported ng family na hindi po umuwi sa kanila at nag-duty po sa kanilang trabaho. And mayroon din po ditong nag-report na nagtitikta po ng mga pagkain itong mga construction workers sa paligid po. Okay, yung pong nawawalan na 18, lahat po ba yun ay construction workers? Hindi po lahat po construction worker. Meron po tayong vendor na reported doon sa bilang. Pero isa lang po yung vendor na yon, ma'am. Yes po. Isa lang pa yung lang po vendor. siya. Okay, sabi niyo po mamaya kung anong oras natin malalaman kung o gaano katagal yung thermal scanning na sinasabi niyo, ma'am, bago tayo magdesisyon o bago kayo magdesisyon na tayo ay nandun na It will depend upon po dun sa ating scanners po at saka po dun sa mga sectoral areas in charge para po dun sa re-evaluation. So I could not give the exact number or hour kung hanggang kailan. But definitely po, once na makuha nila yon, it will signal two things. It's either rescue or retrieval po. Superintendent, malaman ko lang kasi alam natin sa ganitong klase ng mga rescue operation, mahalaga yung mabilis na pagkilos. Ika nga, napaka-importante ng oras. Kada minuto, napakalaga meron tayong matutukoy at maililigtas. Sa ngayon ba, mano-mano pa rin? Wala pa yung, after siguro ng ganyan gagawing thermal scanning, meron ba tayong mga nakikita mga kagamitan na makatutulong para mabilis na mailigtas? Yes, sir. Meron Meron ba po dapat tayong iligtas? available na mga heavy equipment na naka-standby, even coming from the different LGUs and the Philippine Army and sa DPWH. However, hindi po kasi natin pwedeng gamitin to kaagad-agad kasi nga po, mayroon pa po tayong hinahanap na mga missing and reported construction workers. Since ang pumatong po dito ay 9 floors and this is a construction site, so definitely hindi pa po talaga natin pwedeng basta-basta siya galawin yung debris kasi po magkakadikit pa po ito ng mga ano tawag yun? Mga bakal po na naka-install. So, nakakabit-kabit pa yan, sir. Pag may hinila kang isa, definitely gagalaw yung buong sector. So, kailangan po yung iba yung pag-iingat. Kaya po, nagmamano-mano pa po muna tayo habang hindi pa po tayo totally
nakukonfirm na wala na pong signs of life So sa tama area. po, na pati yung mga natitira pa siguro mga nasa paligid, yung mga nakatira sa paligid ng gumuong gusaling yan, nailikas na ho. In case na magkaroon nga po ng posibilidad na sa Yes, sir. paghahanap Meron may na po. gumuho Meron pa. na po. Alright. Ginagawa po yan ng ating local government. Ma'am, may nababanggit kayong Sector 2, di ba? Yun yung sinasabi Yes ninyo na po. magta-thermal scanning kayo at kung wala nang makitang signs of life, retrieval operation na kayo sa Sector po. 2. Ilang sector po ba hinati We have ang four, gumuho? kumbaga po parang quadrants. Yes. We have sector 1, 2, 3, 4. And then yung sector 2 po, meron po tayong retrieval operation doon. And then after po na retrieval operation sa sector 2, we will again proceed doon sa ating detection po ulit ng ating life sa different sectors 1, 2, 3, 4 po ulit. Okay. May ugnayan na ho ba kayo dun sa may-ari? Magta-thermal scanning po ulit tayo. Okay. Ulitin ko na tanong ko sa may ugnayan na ho ba kayo dun sa may-ari, maging dun sa nangangasiwa ng construction na yan? Actually, nag-provide na po ng communication sa local government, yung may-ari ng building. Meron na po silang established initial communication. And yun po yung ating DSWD and yung ating local government through the help of our mayor. Nagbigay na po tayo ng mga initial assistance para po sa mga family members dito na nag-aantay. Meron bang particular na detalye yung pong communication para na rin po sa tulong sa mga ito nasawi maging sa mga naapekto ng pagguho sa paligid, Superintendent? Sir, right now yung ating MSWDO ay nandito sa ating mga families ng victim na nakikipagtulungan at inaalam po kung ano po yung mga pwede nating maitulong sa kanila. About dun sa may-ari, may detalye ho ba yung communication kung ano po yung kanilang may pagkakaloob naman sa mga naapektuhan ng pagguhong ito ng kanilang gusali? So far, wala po ako dun sa exact details kung ano yung extent ng kanilang tulong. But as far as I know, they are already coordinating with the LGU with their corresponding help. And dun po sa ating victim na foreign national, ang ating pong embahada ay government unit at mamaya po ay magpupunta ang representative ng embahada ng Malaysia para sunduin po yung bangkay ng isa nating victim. Okay, panghuli na lang siguro sa akin tanong, Weng, kay Superintendent, maaari magpatuloy ito sana naman wag tumagal, pero kung sakasakaling kinakailangan Karoon ng po tayong ongoing... makitang signs of life, ipagpapatuloy po natin yung rescue operation. Siyempre, ang ating target ay makapag-save pa po tayo ng life. Kapag wala na po, then we will proceed to retrieval operations. Ma'am, ilang araw bago ninyo sabihin na kailangan na nating magdeklara ng retrieval operation? I think after po dito sa sectoral assessment natin, malalaman nyo na po kung hanggang anong oras tayo magkakandak ng rescue and retrieval po. Okay, kanina may nabanggit, may ika-apat na biktima ba? Tama po ba? And Yes, hinintay na lamang po ang declaration kung nasawi yung biktima. Yes po. Kailangan po siya ng declaration ng ating doctors from the OH. Okay, but so far ang official, 3. Superintendent. Yes po, 3. May hinihintay na lang tayong declaration ng isa pa. Yes po, ma'am. Alright, maraming salamat na Superintendent. Good luck po, Superintendent. Maraming salamat po sa salamat inyo. din po. Good Magandang morning. umaga. Thank you, Mark. Yan, Weng, yung napakinggan, yung latest dito sa pagguho ng gusali na sa ngayon nga, 3 na yung kumpirmadong nasawi.